mga boss, welcome uli sa ating channel. Bluebeam estimation program na naman ang pag-uusapan natin sa video natin ito, no? This time ko compute tayo ng area, yung mga irregular shape na area, no? Medyo may kahirapang computein yung mga area na lalo na itong mga irregular shape, no? Pero dito sa Bluebeam program mga boss, wala namang problema kahit na gaano pa ka-irregular shape yung isang area na kukumputin natin, no? Meron tayong tinatawag dito na dynamic fill. Ayan yung i-discuss natin sa video natin ito. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no? Huwag munang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan natin yung computation ng area using dynamic fill, no? Kagaya ng isang room na ito mga boss, irregular shape siya. Dito sa pag-compute nito, yung area nito, medyo may kahirapan ito. Kaya lang dito sa dynamic fill, kailangan nating i-type yung J, no? Yan yung shortcut command ng dynamic fill. And then dito sa paggamit ng dynamic fill, kailangan nating maglagay ng boundary, no? So yung boundary ng dynamic fill, ito yon, no? Add boundary, pipindutin natin yon. And then lagyan natin ng boundary dito sa may pinto na ito kasi kailangan natin may close yan. Then enter. And then gagamitin na natin itong paglagay ng fill, no? Itong katabi niya. Okay, click lang natin yon. Tapos ipipick lang natin dito, no? So once na napick na rito, tapos pati ito lalagyan natin. O, eto na yon, no? Kaya lang, nalagyan pa lang ng fill ito. Ito, click natin yung apply. And then, saka pa lang lalabas, no? So, click natin itong text. Tapos, pindutin natin yung shift. Tapos, i-move natin o i-drag natin. Ito yung area. Naka-square meter siya. Pero, pwede namang i-convert yan to square feet. Square yard, no? So, gaya nung na-discuss natin ng mga previous video, pati itong length, no, itong perimeter ng length nito, itong total length niya, no. So ibinigay niya. Ganyan kaganda yung paggamit ng dynamic fill, no. O halimbawa, maglalagay din tayo ng isang dynamic fill area dito. Ito medyo may kahirapan ito dahil sobrang irregular shape na ito, no. Ngayon kung hindi natin alam yung dynamic fill, no, pipindutin natin yung area o magpipick pa tayo dito sa mga corner na ito. Ang mahirap dito, no, pagdating dito sa mga curve na ito, no, ito dito tayo mahihirapan, no. May mga naka-curve dito, mahihirapan tayo dyan. Kaya lang gaya na sinabi ko, kung dynamic fill ang gagamitin natin, o pindutin lang natin yung J, no. O kaya kung nakalimutan natin yung shortcut command ng dynamic fill na J, pwede nating pindutin dito sa may tools, no? Tapos sa measure, o ito yung dynamic fill, no? O, pindutin natin ito, then kiklik natin itong paglagay ng fill na ito, no? Since sarado na siya, hindi na natin kailangan ng lagyan ng border, no? So click lang natin ito, and then mag-kiklik tayo dito sa loob. So nalagyan na ng fill, no? Pero pipindutin pa natin itong apply, no? O click lang yung apply. Ngayon kailangan pala, no, aside from apply, naaalala ko lang, kailangan palang pindutin natin ito yung paglagay ng area dito kung ano siya, no? Sa mga tool chest, no, kung may nasave kayo. Kasi pag hindi nyo pala pinindot ito, hindi magagawa itong area, hindi mako-compute, no? Kailangan nating mag-select dito, no? Ako ang sinelect ko dito kanina, no, itong area measurement. Kasi ang last na ginamit ko yung area measurement. So ito yung laging madi-default, no. So pag kinlik ko ito, tapos apply. So ito na yan, no. Ayan yung dapat nating tandaan. Ulitin ko lang, no. Click natin itong J, no. Tapos once na lumabas na ito, click natin ito. Tapos mag-click tayo sa loob. Idadrag natin yung mouse hanggang sa mapilan lahat yan, no? Pagkatapos hanap tayo rito, no, sa may loob nito. Hanapin natin yung ilalagay natin, no? So i-click natin halimbawa ito. Tapos pindutin pa natin yung apply, no? So ito 'yon.
So naibigay na niya yung perimeter length, yung total length nito. Pagkatapos ibinigay pa niya yung area niya, no, na 68.52 square meter, no. Ngayon kung gusto niyo ilagay, no, yung mga segment length dito, wala namang problema kasi pwede namang pindutin ito, show segments value, no. I-on nyo lang, ito yon, no. O kaya lang sobrang dami na nakalagay na value dun sa may mga curve na yan, no. O kung ayaw nyo, pindutin nyo lang yung off. Ayan, na. I-off nyo lang, no. Ngayon kung gusto nyang palitan yung unit dito, wala namang problema, click nyo lang ito, no. Gusto nyo palitan yung length to feet. O ito yon, feet inch, ito yan, na. Tapos yung area, ayaw nyo ng square meter, o gusto ni boss is square feet, o pindutin nyo lang ito yon, na. So automatic naman niyang ko-computing yan, na, yung area, i-convert niya. Ayan yan, na. So dito sa atin, no, sa Pilipinas, usually metric system tayo, o ibalik lang natin sa meter, no. Pagkatapos ilagay natin sa area yung square meter naman, no. So ito yon. So ganun lang kadali mga boss yung pag-compute ng area, no, maski na irregular shape pa yan. At saka yung paglagay ng total length o perimeter length, no, ng lalagyan ng area. So ayan yung dynamic fill, no. So maghanap pa tayo ng iba rito na lalagyan natin ng dynamic fill. O halimbawa ito, kailangan na i-close natin, no, yung boundary, click yung add, no, ito. Tapos pindutin natin ito. Tapos 'yon. Tapos enter, no. O tapos ang gagawin natin, pindutin na natin ito para malagyan siya ng fill, no. Ngayon once na nalagyan na 'yon, click pati ito, no, lagyan pala natin ito. So ngayon saka natin pindutin itong apply, no, kung nakapag-select na tayo rito, no. Kailangan mag-select tayo rito sa first time tayong mag-pick mga boss, no, kasi walang lalabas na area rito, no, tsaka perimeter, no. So ito, na. Tapos click lang yung halimbawa. Iba naman ang ilalagay natin, halimbawa, no. Marble tiles naman ang ilalagay natin. Tapos apply. So ito yan, na. Ito yan, na. Ayan yung marble tiles, no, yung area niya. Ito yon, 189.74 square feet, na. Gusto ko square meter. Pindutin lang natin yung unit, no. Ito. Tapos ilagay ko siya sa square meter, no. O ito na yan, no, naka-square meter na siya, no. Okay, yun lang mga boss, no, yung naging topic natin dito sa dynamic fill, which is napaka-importante, no, nitong dynamic fill na ito. Kung nagustuhan niyo itong video natin, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.